Hey everyone! In today's video, try naman natin ang Light Cut 2 from Tubigan, Bohol to Cebu City. Before we proceed, please subscribe to my channel, Rakadal. Eto, last day na nga namin kaya check out na kami dito sa Nortina Suites and Resorts in Baclayon. Pero sobrang lapit lang nito sa Tagbilaran, guys. Naghihintay kami ng tricycle papuntang bus terminal to Tubigon, pero nagtanong si kuyang tricycle driver kung sa bus terminal daw ba or sa V-Hire. So we chose V-Hire na lang. Maulan ang last day namin dito sa Tagbilaran. Actually, hindi naman namin kailangan talagang pumunta ng Tubigon, pero naisip lang namin like why not, diba? Kasi third time na namin ito sa Bohol at hindi pa kami nakakarating ng Tubigon. Dito kami sa terminal papuntang Tubigon. Iyan. Ayan, terminal nila. Yan. Ayan, ito. May naglalakad dito. Ayan, naglalakad siya. So nag-VR nga kami, which is 140 per head. Mas mataas ng konti kaysa kapag ka nag-bus ka. Mga 1.5 hour ang biyahe, pero syempre merong waiting time sa terminal. At saka walang traffic, as in walang traffic. I think mas mabilis kung VR kaysa sa bus, pero syempre masikip. Mabilis in a sense na hindi siya siguro tigil ng tigil. Well, actually hindi rin talaga kami sumasakay ng bus or VR. Sobrang bihira lang talaga. And then, going to Tubigon, pa-clear ang panahon. Kasi sa Tagbilaran medyo maulan nung morning. And mas okay kung maganda ang panahon, 'di ba? Kasi mahirap na kung maalon, nakakahilo 'yun. And nakakabilib lang din talaga kasi dito sa VR, merong kasamang konduktor. Nakatayo lang siya sa buong biyahe. Meron lang bumaba saglit, so nakaupo siya. But then, may pumara, may sumakay. So nakatayo lang din siya ulit. Well, I'm not sure kung ganun lang talaga yung normal na sa mga VR. About 50 kilometers ang distance from Tagbilaran City to Tubigon City. And of course, geek mode on. Habang bumabiyahe kami, syempre nakasunod din ako sa Google Maps ko. Gusto ko malaman kung nasan na kami banda, o saan kami dumaan, or gano'n na kami kalayo, or gano'n na kami kalapit. And of course, itong mga screenshots ko na to ng maps ay souvenir photos ko na rin ng aming biyahe. Okay, so dito muna kami nag-lunch, late lunch dito sa McDonald's, Tubigon. After which, dumiretso kami sa port, pero wala kami dalang ticket. So, akala namin, yung ticket, dun bibilihin sa port. Hindi pala, dun pala sa may palengke. Lalakad kami pa pier, pero wala kaming ticket. Saan kaya yung bilihan? Bayad na kami ng terminal. Sara mo. Station. Baka sara ng maayos. Principal fee pala yun. 10 pesos. Okay. On na pa. But nice, no? Mas parang maluwag na dito. Tubigon. Dito super clear na ng weather. Nakapasok na kami at eto na yung terminal. Bukod sa gusto talaga namin makarating dito sa Tubigon, which hindi naman din kami mamamasyal, no? Dito lang talaga kami pupunta sa pier. Kasi 2 hours lang ang biyahe nito from Tubigon City to Cebu City. AC naman pala. Ha? AC naman. Ang nice naman ang port nila. Yeah, very nice. Parang bago pa rin, no? Oo. Anong gate tayo? Slow boat ulit ang sasakyan namin. Light ferries ulit, pero this time, Light Cat 2. Kung sasakay kami ng fast craft from Tagbilaran City to Cebu City, 2 hours lang din yun. Kaya lang kasi, ang target namin ay sumakay ng slow boat. Ang linis, no? At ang luwag tingnan, pero maaga kasi kaming dumating. Maya-maya lang, marami ng tao dyan. Hindi naman siya napuno, pero talagang crowded na, unlike dito sa shot ko na to. Ito naman yung ticket namin, business class yung kinuha namin, which is 450 per head. I found out na mas mura pala sa ticketing office kaysa bumili online, kasi wala nang mga additional charges pa. It's boarding time, marami nang nauna sa amin, so medyo nagpahuli na kami. Ayan, kung makikita nyo, marami ng tao sa labas.
kasi medyo huli na kaming lumabas. Gusto lang talaga naming matry yung mga iba't ibang mode ng transpo. Siyempre, tumatanda na lolay nyo. Kahit na sa ganitong paraan lang, maka-experience tayo ng kung ano-ano. Alam mo yung experience. Nag-dark ka? Perdón, to the Cebu. To the Cebu? Dito lang din namin nalaman yung mga tawag like slow boat or like fast craft. Kasi before talaga like ocean jet, fast craft yun. So, like kung magbabarko kami, like ang term kasi namin like roro. Slow boat pala ang tawag nila doon. Nalaman lang naman yun na nag-i-inquire kami sa mga taga Bohol about accommodation or about car rentals. Tapos sabi nila, mag-slow boat kayo. Kasi inaalam nila yung mga arrival time, departure time. Ay, sorry! Alright, so ito na yung pinaka-entrance ng Light Cat 2. So, diretso na kami sa taas kasi maraming tao. Unlike dun sa MV Light Ferry 11 na sinakyan namin papuntang Tagbilaran, dito naman nakaupo lang, wala siyang beds, kasi nga 2 hours lang naman yung biyahe. Meron dito yung economy class, merong tourists class, at yung kinuha namin, yung business class. Itong area na to, tourists class to eh. So, kailangan namin dumiretso pa para makapasok kami dun sa business class. Mas malaki lang yung legroom dun sa business class. Mas maliit din siya kaysa sa tourists class. Meron ding seat assignment. Pero kapag nag-start ng lumaglayag yung barko at wala nang sumasakay, tas may mga vacant seats, pwede ring lumipat. Of course, kasi itong part na to, hindi pa umaandar. Kaya, dito na muna kami upo. So, medyo nasa likod kami. Comfortable din naman. Kaya lang kasi medyo nasa side siya. So, mas okay yung parang medyo open yung pwesto. Kaya, nung wala nang tao, syempre, lumipat na kami. Ayan, lumipat kami dito sa malapit sa may bintana. Malapit sa harap din. Mas komportable siya. Pati sa side na to kasi wala gaanong mga pasahero. So, medyo maluwag siya. Unlike dun sa dulo, parang feeling mo cramp na cramp ka. Well, actually, hindi naman siya cramp. Hindi siya masikip. Pero, ganun na nga. Tapos, may nadadaanan kaming mga islet. Hindi ko na maalala kung anong tawag dyan. But of course, na-screenshot ko yan sa maps ko. Lol. Not sure ha, pero eto ata yan. Few more souvenir videos dito sa loob. Siyempre, hindi naman kami mamamasyal dito, no? Maliit lang siya, at saka sobrang iksi nga lang ng biyahe. Kaya, upo-upo lang talaga. Parang yung fast craft lang yung feeling. And then, dito yung CR niya. Parang sa airplane, yung style. Not the usual CR ng barko. Mabilis din naman siya eh. Actually, wala pang 2 oras, nasa Cebu na kami. And then, ito na yung CC Lex. Nasa Cebu City na kami. Sobrang bilis lang. Hindi nga ako nakatulog. Or, nakatulog ba ako? Hindi ko maalala. So, yung mga tao, naglabasan sila to take a good shot of the bridge. Pero ako, I prefer to just stay dun sa aking seat. No? Kaming dalawa ni husband. Kasi, first time ko din makita tong area na to. Taga Cebu City kasi kami guys, kaya lagi namin nadadaanan to CC Lex, lagi namin nadadaanan tong area na to, pero hindi dito sa ilalim. And then, nakarating na kami sa pier at nag-grab na lang kami pa uwi. Thanks for watching guys, please subscribe to my channel Jackadal. Till next, bye!